mga great, magandang araw po sa inyo lahat. Narito na po ang inyong lingkod, Noel Agri TV, para magkatid ang mamunting kalaman tungkol sa pagsasaka. Ngayong araw po, mag-spray na tayo ng glyphosate doon sa pilapil. So ang first step is mag-spray ng glyphosate sa pilapil. Natatandaan niyo po itong nasa likuran natin na yan. Yung hinarbisa natin, in-demo natin, demo trial natin ng zero synthetic fertilization at saka zero abono method. Ngayon po, prepare na natin yung palaya natin para taniman natin ng panibago. Ngayon, ano ang first step na ginagawa natin? Ini-sprayan ko po ng glyphosate yung lahat ng mga pilapil. Hindi po kasama ito, hindi kasama yung mismong field, no? So kasi itong mga mismong field na to, hindi natin kinakailangang sprayan ng glyphosate yan kasi once na rotivate natin, dudurugin natin ang bioenzyme na yan. So hindi na po natin kailangang sprayan ng glyphosate yan. Yung pilapil lang, para na sa ganun, ma-expose na po para pag rotivate natin, malinis na agad yung ating field. At tatandaan po natin sa pag-i-spray ng glyphosate ay hindi po dapat na isang sardinas or 150 ml. Hindi po ganon. Matitibag po yung pilapil natin kasi glyphosate po yan na 480 solution. Ang timpla lang po na ginagawa natin is this time dapat po mga at least 60 to 70 ml per 16 liters of water lang, para hindi po matitibag yung pilapil. At the same time, pwede pa po siyang sibulan ng damo. Hindi po madurog yung ugat at hindi po magkaroon ng tinatawag na soil erosion. Hindi po dapat masira kung ano yung original structure ng pilapil natin. Yung 480 solution po ng glyphosate, actually pwede nyo mabili yan sa tindahan. Kaya na pong patay nun, lahat na po ng damo. Basta't sinabi mong CJ's broadleaves, grasses, papatay na po nun. So, ang timplahan natin ngayon, since wala tayong yung takip mic. Okay. So wala tayong lata ng sardinas kasi usually lata ng sardinas ang tinitimplahan, no? Ang isang lata ng sardinas 155 ml. So pagka hinati mo yun, mga around na sa 75 ml to 80 ml. So ito po, ang isang ganito ay 4 na kutsara. Ang bawat kutsara ay 10 ml. So ito ay 40 ml po ang laman nito. So ang gagawin natin, kulang-kulang 2 ganito ang timpla. Huwag kayo magtitimpla ng malabong tubig, Alright, tama na yan. Kasi kapag malabo ang tubig po, humihina ang epekto ng glyphosate. Para itong glyphosate kasi hindi na tayo magkabas, no? Laking advantage po niyan eh. Sa whole cropping season, at least mga 2 spray po ang pwede nyong gawin. Total naman yung ginagamit natin na nozzle ay merong wiper para hindi po kumalat. Tingnan mo yung nozzle, pakita mo sa kanila. Ayan, kasama yan pag binili yung knapsack sprayer na di battery, kasama na po yan. Kapag nilinis po naman yan, linisin nyo lang po. Pwede nyo panlinis nyo ng bioenzyme. Linisin nyo ng tubig, tapos banlawanin nyo ng bioenzyme, patuluin nyo pagbaliktad, then pwede nyo gamitin sa insecticide. Habang tinatapos ni Mike ang pag-i-spray, didiscuss lang natin yung tungkol sa ano bang advantage ng pag-i-spray ng glyphosate as compare mo sa tatabas tayo, no? Ginagamitan natin ng tabas, kung hindi kaya ay nililinis natin ng maigi yung pilapil. Maganda po kasi sa glyphosate, unang-una matipid. Mas matipid yan compare mo sa magpapatabas ka, at mas madaling trabahuhin. Plus, basta't marunong ka lang sa technique at hindi mo gagamitan ng full dosage. Pag full dosage, matitibag talaga yan. Pero pag half dosage, hindi po basta matitibag ang pilapil. Ilang beses ko na pong ginagawa rito, nakita niyo naman po, no? Ang pag-i-spray po ng glyphosate ay iwasan ninyo kumuha sa malabong tubig. Number 1 yon, hindi po magiging effective. Tapos another thing, importante to, na kapag mag-i-spray ka ng glyphosate, make sure na magandang panahon. Katulad ngayon, magandang panahon, alam mo hindi ulan, hindi mo anticipated na uulan, doon kayo mag-spray. Kasi at least yan, dapat po mainitan talaga ng whole day, mas maganda, mas ma-effective.
Pag na-spray nyo na po ng glyphosate, hindi na po yan mapipigilan at talagang mamamatay na po ang damo dyan. So, yun yung mga advantages ng paggamit ng glyphosate as compare mo sa tinatabas. Kasi po ako dati, nagtatabas din kami ng pilapil. Sobrang hirap, sakit sa katawan. Tapos, ang masama sa pagtatabas kasi ng pilapil, minsan napapalaki yung kaltas mo ng pilapil. So, lumiliit yung pilapil mo, di ba? So, sinasabi ko po lagi sa vlog natin na ang pilapil is a permanent structure po dapat ng ating palayan. Yan, once na naipantay mo na, naayos mo na. So, yung pilapil mo dapat permanent structure yan, hindi yung lumiliit, bumababa. Pagka ganun, mahirap po magbabad ng tubig at dadamuhin po ang inyong palay. Yan yung mahalagang bagay na malaman natin kung bakit importante yung pilapil na laging maganda, laging malinis. Yan po, marumi lang tingnan ngayon yan, pero once na natutuyo na yan at narurutubate na natin yung palaya natin, na-spray natin ng bioenzyme, sasabay na rin po yan, madilaw na po yan at hanggang sa yayakap na sa pilapil yung mismong damo. So, malinis na rin, parang nagtabas ka na rin ng pilapil mo. Diba? So, yun, no? May si Michael, oh. Michael, yan. So, bawat pilapil talaga yan, isa-isa yan. Yan po yung first step natin, no? Susunod po niyan, mamaya po magpapatubig na ako. Tapos bukas po kami traktor ng spiral dyan. At magbababad na rin po kami ng binhi doon para sa ating dapog. So, meron na naman tayong demo rito na susubaybayan na naman natin. So yun po yung ating vlog sa inyo for today tungkol po sa pag-i-spray ng glyphosate sa pilapil, yung first step na ginagawa natin prior sa land preparation para makita na natin yung mga butas, makita na natin yung mga dapat nating ayusin sa pilapil. Yan po ang ating first step, pag-i-spray ng glyphosate. Pwede na po kayo agad magpatubig at mag-hand tractor o mag-cultivate. Alright? Today is January 6, 2024. Yan po yung ating first vlog sa inyo for this year. Thank you very much mga kabib. Lagi tatanda sa ating munting channel, Walang TV para may sambida.